Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. So dati niloko ka na niya at gusto mo na lang kalimutan yung nangyari. Pero hindi mo malis sa isip mo na baka gawin niya ulit yung ginawa niya sa'yo. Kung nakaka-relate ka sa ganyan na pakiramdam, ito yung mga dapat mong tignan. Dahil ito yung mga signs na lolokohin ka ulit niya. Number 1. Hindi niya maiwasan yung kalaguyo niya. So pag nahuli mo siya, hihingi siya ng sorry. Aaminin niya yung pagkakamali niya at papatawarin mo. Pero malaki yung posibilidad na lolokohin ka pa rin niya kung nababalitaan mo na hindi pa rin niya nilulubayan yung kalaguyo niya. Kung malakas yung kutob mo na parang palihim pa rin silang nag-uusap. O kaya may magchismis sa'yo na hindi pa rin nawawala yung komunikasyon nila. Malaking sign yan na gagawin ulit niya yung ginawa niya sa'yo noon. Sure bull yan. Dahil kung talagang magtitino na siya, wala ka nang maririnig or wala ka nang bababalitaan na niloloko ka pa rin niya. At mababawasan na rin yung kutob mo na parang may ginagawa pa rin siyang kakaiba dahil nararamdaman mo sa kinikilos niya yung pagbabago niya. Number 2. Kung isinisisi niya yung kalokohan niya sa'yo. Maraming ganito. Pag nahuli mo sila na nagloko, minsan, ikaw pa yung sisisihin nila. Sasabihin na, ikaw yung dahilan, kaya ako nagawa to. Marami siyang sinasabi. Dahil daw hindi mo siya ginaganto, hindi mo siya ginaganyan, or hindi mo kaya na ibigay yung ganto sa kanya, kaya naghanap siya ng iba. Pag ganyan yung dahilan niya, mahirap yan. Dahil hindi niya kayang panindigan yung mga naging desisyon niya. Hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya na nagkamali siya. Kaya sigurado hindi malayo na magloko ulit yan. Lalo na kung may gusto siyang mga bagay mula sa'yo na hindi mo kayang ibigay or hindi niya makuha. Kaya hahanapin ulit niya yung wala na yan sa iba. Dahil hindi siya marunong makontento. Kaya kung nahuli mo siya, tapos siya pa yung matapang at parang siya pa yung biktima, malaki ang posibilidad na lolokohin ka ulit niya. Number 3. Wala kang nakikita na effort para maayos kayo. Kapag nagloko ang partner natin, may mga paraan para makamove on sa hindi magandang pangyayari na yon. Para tuloy-tuloy pa rin yung pagsasama nyo. Lalo na kung sinabi niya na hindi na niya uulitin at nagsisisi na siya sa nagawa niya sa'yo. At syempre, yung nakikita mo na nag-e-effort talaga siya para maibalik yung tiwala mo sa kanya. Pero kung nakikita mo na pa-easy-easy lang siya, hindi siya nag-e-effort, bakit mo pa itutuloy yung relasyon nyo? 'Di ba? Dahil tandaan mo, sinira niya yung tiwala mo. Sinira niya yung ilang taon na pagsasama nyo. Sinaktan ka niya at halos mapabayaan mo na yung sarili mo. Tapos, wala man lang siyang time na mag-effort na ipakita sa'yo na nagsisisi siya sa ginawa niya. Wala man lang siyang ginagawang effort para maibalik yung tiwala mo sa kanya. Kaya kung nakikita mo na ganyan siya, mag-move on ka na lang. Dahil sasaktan ka ulit niyan. Number 4. Umiiwas na pag-usapan nyo yung nangyari. Ang isang tao na willing magbago, hindi yan mabibwisit or maiirita sa'yo kahit paulit-ulit mo pang tanungin siya tungkol sa pangluloko niya. Dahil pag naloko ka, marami kang tanong eh. 'Di ba? Na bakit nagawa niya yun sa'yo? Kung ano yung nakita niya doon na wala sa'yo. Kung kailan siya nag-start sa panloloko niya. Yung mga ganyan. Pero kung napapansin mo na lagi siyang umiiwas pagtungkol dun sa nangyari ang usapan at minsan inuunahan ka na niya ng galit para matakot ka, malaki yung posibilidad na gagawin ulit niya yung ginawa niya sa'yo. Number 5. Wala siyang pakialam sa pinagdaanan mo. Kung wala siyang pakialam sa nangyari at parang baliwala lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo, malaki yung posibilidad na magloloko ulit siya. Dahil para sa kanya, normal lang yan. Na hindi mabigat na kasalanan ang pag-cheat sa partner. Yung hindi niya maintindihan yung sakit na nararamdaman mo. At kung paano ka binago ng panloloko niya. Para sa kanya, baliwala lang yan. Kaya hindi big deal kung magloloko ulit siya. Kaya kung napapansin mo, na sarili lang niya ang iniisip niya pagkatapos kanyang lokohin, hindi magandang sign yan kung magandang future sa relasyon ang ine-expect mo.
Number 6. Kung ito na yung pangatlong beses na niloko ka niya. Oo, lahat tayo may karapatan na magbago. At naniniwala ako sa second chance. Dahil yung iba, talagang makikita mo na mas naging matino sila pagkatapos nilang magloko dahil nakita nila kung gaano kalala yung epekto ng ginawa nila sa partner nila or sa relasyon nila at sa mga tao na nasa paligid nila. Pero yung pangatlong beses na magloko, Diyos ko naman, ano yan? Aksidente lang ulit na nakipagkantutan siya sa iba? 'Di ba? Kaya kung nasa history na niya na talagang nagloloko siya, malaki yung posibilidad na mag-cheat ulit siya sa'yo. Kaya huwag kayong manghihinayang na iwan siya kung paulit-ulit na kayong sinasaktan. Dahil tandaan nyo, yung ginawa nila na yan, ginusto nila yan. Hindi yun nagkamali lang. Dahil may mga chance sila na umiwas pero mas pinili nila na tumuloy. May chance na pigilan nila yung sarili nila na hindi makipagkita pero mas pinili nilang ituloy at makipagkita ng patago. Ang lahat ng mga yan, sarili nilang desisyon yan. Kaya kung pinagbigyan mo na siya ng isang beses pero inulit pa rin niya, stop na. Dahil minsan lang tayo mabuhay. At huwag mong hintayin sa punto na kung kailan wala ka ng tsansa para baguhin ang lahat. Bago mo pagsisihan na nagpakatanga ka sa tao na wala namang pakialam sa'yo. So yun, Rick TV nga po pala and shoutout po muna tayo. Shoutout kay Aileen Kalapit from Kuwait. And yung nagpapa-shoutout sa Makati, pasensya na po kung hindi ko ma-shoutout yung name nyo, wala po kasi nakalagay. Nakalagay lang, user IW3TV. Kaya next time, comment na lang po kung ano yung name nyo para ma-shoutout po natin sa susunod. Kay Mariam from Oman, shoutout din sa boyfriend ni Robilyn Pateño na si Jong. Kay Divine Acantilado from Saudi, shoutout kay Nestle Labita at Labita family sa Bicol, Camarines Sur. Kay Frozen Heart from Kuwait, shoutout ulit kay Janine. Kay Zanel Emplio from Kuwait, shoutout din sa family ni Jinkay dyan sa Cagayan de Oro City, Taytay Rizal at Montalban Rizal from Hong Kong. So yun, maraming salamat po sa panonood and ingat kayo sa mga kayo naroon. Sa mga silent viewer natin dyan, syempre, maraming salamat po. Ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless, peace, and goodbye.